Hi guys, good afternoon. So, hawak ko na. Ito na yung aking, kita niyo ba? Yung card. Yan o. Yan. Yan na yung card na parking card doon sa hospital. So, kinuha ko doon sa Lahaden, sa Cointi. Tapos, voy masa siya or valid siya starting today. So, pupuntahan siguro namin to para malaman ko kung saan banda doon sa hospital para hindi ako mawala. Dito na tayo malapit sa hospital. Sa parking 7 daw yung parking. So hindi ko alam na saan yun. Kaya mas mabuti talaga na pinuntahan namin siya ngayon para malaman ko kung saan ako magpa-park. So there are parking spaces in this side. The lady said it should be in that Pekolme P6 Misa 7. No, I didn't see. Oh, there P6 man. Hala, si Onin pit kamat ka for me. If the parking is here and my ward is the other side of the hospital, oho. Okay, we will try our card, how it works. Ang slide ito 9 sine. Ito sa, the lady said that there is a camera ito sa luke. So, ito yung parking guys. Ito yung pinili namin na parking para pagdating ng winter is hindi na ako. Oh, joo, se lukee. En tiedä mistä se lukee. Siellä on joku kamera tai missä se oli. Ito on meidän lääkäri, daddy. That guy was our doctor. Kiinnohan tulee tänne. Keulari, meneekö tästä ylemmälle? Eka yun. Onko tää PC? So, ito yung magiging parking space ko dito. Sabi niya, she told that anywhere you can park. As long as there's a free space. But this area doesn't have like electricity plug. But we don't need it. I think tää on like one. Tässä ei. On Villa Lisa, there's still lots of spaces there. So it's going up. Yeah, yeah, that's the tunnel from the old building. This is yeah, here's the entrance going to the hospital now. But I think that entrance should be there. Here. So joo, mutta eikö se ole alhaalla? Maybe, yeah. Let's go look. Tuossa on toi. Yeah, let's go look there. Tästä pitää näyttää how to start it. So dito yung old na side ng hospital guys. Tapos nilagyan nila ng bagong construction dito na tunnel. Papunta doon sa hospital. I mean doon sa loob. In here too there's an elevator. So this is the parking space. I think you can even civil park. You can just drive here, but the price what you pay is on eri. Hi guys, andito na tayo ngayon sa Karkainen, di ba? Galing natin doon sa parking lot ngayon. Andito na sa Karkainen. Oho. Andito kami ngayon sa Karkainen kasi si Nico kailangan niyang bumili ng mga bullets para sa kanyang baril kasi meron siyang shooting practice today and sasama namin kayo. Magbabaril-barilan sila doon kasi in preparation para sa autumn and winter hunting niya. So kailangan niya mag-practice kasi ang target nila is yung malalaking animals, yung kanilang isushoot ngayong coming autumn and winter hunting. Dito sa Finland guys, kapag bumili ka ng bullets, kailangan mong ipakita yung ID or kaya yung passport, tapos yung ano din, yung lupa or yung ano yung lupa, permission, parang lisensya
lisensya siya. So, bawat baril na meron ka is licensed yan siya, guys. So, si Nico, licensed yan siya na hunter dito sa Finland. So, bawat rifle and shotgun na meron siya is meron siyang lisensya. And kailangan niya yung ipakita kapag bibili siya ng bullets. Napaka-strict ng policy nila dito about that. Kaya, yung mga licensed individuals lang ang pwedeng bumili. And meron silang naka-specify na para saan yon. So, like for own personal use mo lang siya na for protection, ganyan. Walang ganyan-ganyan dito, guys. For lang, like hunting. Is there a gun for like own personal use only in Finland? Joo, there is. Mutta meillä on myös semmoinen niin kuin rinnakkaislupa. What is that? Example, if your dad or you have, you can use that, mutta you don't own it. Okay. But example, if you just want to own a gun and then for your own use and protection, is it possible to own something like that? We don't have a for self-defense. See? Wala silang for self-defense. Parang sa Philippines meron, no? Pero dito sa Finland wala silang ganun. Ang alam ko lang is yung gagamitin mo for hunting lang talaga, and that is just for hunting, which is hobby. Nakabili na si Nico ng kanya mga bullets, guys. Ayan o, hawak-hawak niya na. Yung babae na andun sa cashier is hunter din siya. Sana all may guts na mawak ng rifle, yung mga baril na malalaki, or yung mga shotgun. Takot man ako sa sound yun, but maybe next time magkakaroon din ako, no? Hi guys, andito na kami sa practice nila Nico. Ang dami palang tao dito, guys. May mga babae din, tsaka mga bata pa na mga hunters. Parang na-encourage na rin talaga ako na maging na talaga ba, mag-take din ng lisensya para sa hunting. But let's see. So, si Anika magsistay lang siya dito sa car kasi sobrang lakas ng putok ng mga baril doon. And maybe Nico, open, okay, I think open the window a little bit so Anika is fine. Sobrang daming tao dito, guys, na pa-practice talaga for shooting. So, si Nico is ready na. Ayun na yung aking amo dun sa likod. So, yun na si Nico, guys. Pupunta na siya sa kanyang school. Shooting school. Guys, nung si Nico na ang nag-shoot,
Parang bumagting talaga yung dalonggan guys. As in, ting! Tapos lahat yung mga nagdadaldalan dun tumahimik talaga kasi yung baril ni Nico sobrang lakas. Yung baril niya is yung shotgun pala, rifle. Yung rifle niya pala is pamana pa yun sa kanya ng kanyang lolo. Tinanong siya agad ng isang din doon, hunter, na daw yung kanyang gun. As in, lahat talaga guys. As in, umatras. Tapos feeling namin yung ground parang umaangat ba yung basta may impact ko na, may pag... Ay, naku, Diyos mio. Sobrang laki ng place pala nito guys. Pero lang siya, for the purpose of practice lang siya ng mga hunters. So, meron itong bayad. Kasama na rin yung package na, package na siya guys, yung bayad nila. Kasali na yung lisensya or yung lupa para makapag-hunt ka ng hirvi or peora or yung deer. Hi guys, good morning. Sobrang aga ko na naman kasi morning shift ako. Ako lang mag-isa pupunta sa work. Si Nico and Anika is andito sila sa bahay. May gagawin si Nico kasi yung liacetylene namin is nakuha niya na kahapon. Yung bagong liacetylene or yung exhaust dun sa kitchen na pinalitan niya kasi di ba nasira yun. So binilhan kami ng bago tapos yung nabili is meron ngang damage. So nakuha niya kahapon yung bagong item. Tapos ikakabit niya yun today. Tapos meron din siyang gagawin dito sa bahay na trabaho. And since Sabado walang pasok, so si Anika is andito lang din sa bahay. So ako lang aalis ng bahay today. Naantok pa ako guys. Tsaka medyo masama yung pakiramdam ko. Parang bloated ako na, ewan ko ba. Pero kakayanin natin to. Pasok pa rin ako, hindi ako absent. Tatry ko talaga na hindi mag-absent. Kasi sayang yung sahod. Pero pag nag-absent naman, paid naman. Pero kung kaya ko naman magtrabaho, tatrabaho talaga ako. So ako lang pupunta today. Magdadrive ako pupunta doon sa city. Tapos doon ko na ipapark ang car sa parking space na reserve namin. I hope mahanap ko yung way papunta doon sa loob ng aming usasto kasi sa kabilang side siya ng hospital. Andito na ako sa hospital guys. 7 minutes na lang magsa-start na yung shift ko. Magbibihis pa ako. Hindi ko pa alam saan hanapin yung daan dito papunta sa bagong building. Kahanap pa ako. Oh my goodness. Lahat ng doors pala dito is hindi na kailangan buksan. Nagbubukas na lang siya ng kusa. Bibilisan ko na kasi malayo-layo pa yung aking lalakarin sa kabilang side pa. Hi guys! Tapos na yung aking trabaho. Pauwi na ako ng bahay. Alam niyo ba kaninang umaga na wala ako. Nalate ako ng 5 minutes kasi hinanap ko pa kung saan yung papunta sa locker ko. Alam niyo naman na bago pa lang ako dito and sobrang laki ng space na to. Hindi ko alam saan yung mga pasikot-sikot pa ng lugar. Buti na lang nakita ko yung Pilipino na kasama ko din sa ward. Sabi ko sa kanya, saan yung dressing room? Kasi nawawala ako. Hindi ko matandaan saan ako ngayon. Tapos pinakita niya sa akin saan banda yung aming ward. Tapos yun na, natuntun ko na. Pero na-late talaga ako ng 5 minutes. Andito naman ako sa hospital. Pero late ako ng 5 minutes pagdating dun sa ward. So yung work partner ko, naghihintay siya sa akin. Pero sabi niya, it's okay. Pero hindi maganda yung late guys. Kahit 5 minutes lang. Kasi dapat andoon na sa ward ng ng exact time ng iyong shift. Or at least 5-10 minutes. Pero today talaga kasi first time. Pero at least ngayon alam ko na saan ako pupunta. So magbibihis lang ako ng damit. Tapos sabi ko kay Seth, idadaan ko na siya sa bahay niya kung saan siya uuwi. Kasi para hindi na siya mamasahe.